Sinasabing ang Orientalismo ay may malaking epekto sa edukasyon, lalo na sa mga pinagmulan ng social sciences at ang mga tanong ukol sa alternatibong pananaw. Pero ano nga ba ang Orientalism? Ito ay ang mga kultura, philosophies, religion, and history ng mga ancient societies dito sa Asia, na kung saan dapat mas kinikilala ang mga theories na galing dito kumpara sa mga theories na galing kanluran. Ang kawalan ng pagtutok dito ay nagdulot ng hindi pag-aksyon sa mga ideas ng ating mga Filipino scholars kumpara sa mga Europeans at Amerikanong theorists tulad nila Max Weber, Durkheim at iba pa. Sa madaling salita, ang Orientalismo ay may malaking impluensya sa kung paano itinuturo ang mga agham panlipunan, kung kaya't mahalaga na ating pagtuunan ng pansin ang mga alternatibong pananaw na maaaring naipapahayag ng ating mga sariling Filipino scholars. Sa Third World, ang social sciences ay itinuturo ng may Eurocentric manner o mula sa pananaw ng mga Europeans tungo sa mga Asyano. Ito ang nagdulot ng pagiging malayo ng mga social scientists mula sa lokal at regional na mga tradisyon sa pag-aaral. Imagine, ibang lahi pa ang nagsasabi sa iyo ng sarili mong kultura? Tandaan natin na noong ika-19 na siglo, sa panahon na iniisip ng mga Europeo tulad nila Max Weber, Durkheim at iba pa, ang kalikasan ng lipunan at ang pag-unlad nito, walang mga katulad nila sa Asya. Ang pagkawala ng mga non-European thoughts sa mga ulat na ito ay nakakaapekto sa pag-unlad at pagkakakilanlan natin. Pero ano ba ang ibig sabihin ng pagsasawalang bahala o pagmamarginalize sa mga non-Western thoughts? Ito ay kapag ang lahat ng hindi Europeo ay lumitaw sa teksto at kurso bilang mga bagay na inaaral at hindi bilang mga tauhan na nagbigay buhay sa mga theories at ideas sa sociology. Kumbaga, hindi tayo mga pangkulay na itutugma sa mga iginuhit ng kanluranin. Si Alatas nakatuon siya sa gawain ni na Jose Rizal at It Caldun. Sa kanyang pagsusuri, sinabi niya na si Jose Rizal raw ay ang Pilipinong nag-iisip at aktivista. Marahil ang unang sistemikong nag-iisip sa sociology sa Timog Silangang Asya. Si Rizal, isang bituin sa kanyang panahon, ay nagtampok ng orihinal na mga suliranin at pinagyaman ng mga ito ng may kahusayan. Nabuhay siya noong panahon ng pagsasanay ng sociology, ngunit nagtangkang teoritin ang kalikasan ng lipunan sa paraang hindi pa nagagawa ng mga sosyologong kanluranin. Inilabas niya ang kanyang unang nobela, Noli Me Tangere, noong 1887, na naglalarawan ng masamang kalagayan ng Pilipinas sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan ng Espanya. Nagtampok ito ng pang-aapi ng mga prayle. Ang pangalawang nobela niya, El Filibusterismo, noong 1891, ay sumuri sa posibilidad at epekto ng revolusyon. Sa kanyang mga sulatin, makikita ang mga teoryang sosyolohikal tulad ng teorya ng kolonyal na lipunan, pagsusuri sa kolonyal na kaalaman tungkol sa Pilipinas, at ang kahalagahan at pangangailangan para sa kalayaan. Ayon kay Rizal, inaapi at ine-exploit ng mga korap na pamahalaan ng Espanya ang mga Pilipino. Ngunit sa totoo lang, layunin niyang ipakita na ang mga Pilipino ay may mataas na antas noong bago pa tayo guluhin ng mga Espanyol, at ang ating kahinaan ay dulot ng pagsakop nila. Si Isabelo de los Reyes y Florentino, o mas kilala bilang Don Belong, ay isang kilalang politiko, manunulat at aktivistang manggagawa noong ika-19 at ika-20 siglo sa Pilipinas. Itinatag niya ang Iglesia Filipina Independiente at tinaguri ang ama ng folklore ng Pilipinas, ama ng kilusan ng manggagawa at ama ng sosyalismong Pilipino. Sumunod siya sa yapak ng pagsusulat ng kanyang ina. Naging mamamahayag at editor at ikinulong noong 1897 dahil sa revolusyonaryong aktibidad. Pinalaya noong 1898 at taglakbay sa Barcelona kung saan naapektuhan siya ng mga ideas ng mga sosyalista. Sa kanyang pagbabalik, naging leader siya ng kilusang manggagawa ng Pilipinas. Psikolohiyang Pilipino
of Philippine Psychological Thought, Orientation of Threads and Context. Ang psikolohiyang Pilipino sa Pilipinas ay bumubuo at lumalago bilang bahagi ng kilusang panglokalista sa bansa. Itinututok ito sa pambansang kilusan ng pagbabalik loob sa sariling kultura. Unang mga psikolohista tulad ni Agustin Alonso na bumalik mula sa edukasyon sa Amerika noong 1925 ang nagturo ng psikolohiya sa University of the Philippines. Ngunit, itinuturo pa rin ang kanlurang psikolohiya sa paaralan bilang pang-universal at pang-agham na madalas ay inaakusahan ng ilan bilang hindi sensitibo at hindi angkop sa kultura ng Pilipinas. Tinatawag itong kolonyal na psikolohiya dahil sa impluwensya ng mga dayuhan sa usaping psikolohikal. Noong 1960s, natuklasan na ng ilang Pilipino na may limitasyon at hindi tugma ang psikolohiyang kanluranin. Philippine Psychological Thought, Concepts and Methods. Ang psikolohiyang Pilipino ay ang pagsusuri sa lahi, lipunan at kultura ng mga tao at ang paggamit ng mga katutubong kaalaman sa psikolohiya. Ito ay naglalakip ng iba't ibang uri, akademikong siyentipikal na psikolohiya, sumusunod sa Amerikanong tradisyon. Akademikong pilosopiya sa psikolohiya. Nagsimula noong ika-17 siglo sa UST. Taal na psikolohiya. Naglalaman ng pangangatwiran mula sa wika, panitikan at mitolohiya. Psikomedikal ng mga sistema. May batayan sa relihiyon kabilang ang mga pamamalakad ng babaylan o katalonan. Ito ay inilarawan bilang post-colonial at pangkalayaang psikolohiya. Batayang prinsipyo. Ito ay ang mga core values o shared inner self na pangunahing konsepto ng psikolohiyang Pilipino. Malamang alam mo na ang karamihan sa mga ito. Mayroong dalawang kategorya ang kapwa, ang ibang tao at hindi ibang tao. Para sa mga outsider or ibang tao, narito ang pakikitungo o civility, pakikisalamuha o act of mixing, pakikilahok o act of joining, pakikibagay o conformity, at pakikisama o being united with a group. Para naman sa hindi ibang tao o tinatawag na one of us, pakikipagpalagayang loob o aktong pagtitiwala sa isa't isa, pakikisangkot o pagsasama-sama sa pagtanggap ng responsibilidad sa isang grupo, pakikipagkapwa o pagsasama sa ibang tao. Mayroon tayong pivotal interpersonal value, ang pakiramdam o pagsasali ng kalooban. Ginagamit ito ng mga Pilipino o ang kanilang inner perception ng emosyon, mood o damdamin ng iba bilang gabay sa kanilang pakikipag-ugnayan. Linking socio-personal value o kagandahang loob. Ito ay ang pagtulong sa ibang tao sa oras ng pangangailangan. Accommodative surface values. Una, ang hiya o pagsunod sa tamang asal ayon sa kinikilalang kaugalian. Utang na loob. Paggantimpala sa mga ginawang mabuti sa iyo o pagsusukli sa utang na loob. Pakikisama at pakikipagkapwa. Ito ay ang maayos na ugnayan sa ibang tao. Panglima ay ang confrontative surface values. Una ay ang bahala na o pagsuko sa Diyos na ginagamit bilang estratehiya sa harap ng mga hamon. Lakas ng loob o katapangan sa kabila ng mga problema. At pakikibaka. Isang kakayahan ng Pilipino na sumalungat at makipaglaban sa isang pangkaraniwang kaaway. Pang-anim ay ang societal values. Narito ang karangalan o pagtingin sa sarili ng iba. Puri ang pananaw ng ibang tao sa iyong halaga. Dangal ang pagsusuri sa sariling halaga. Katarungan, pangangalaga sa patas na pagbibigay ng gantimpala. At kalayaan, ang kalayaan at pagkilos. Pangpito ay ang pamamaraan at paraan. Narito ang pakikipagkwentuhan, panunuluyan o pananatili sa bahay ng kalahok habang isinasagawa ang pananaliksik, pagdadalaw-dalaw, pagtatanong-tanong at pakiramdam. Ang psychopathology. Ang psikopathologyang Pilipino o Filipino psychopathology ay nag-aaral ng hindi karaniwang psikolohiya sa konteksto ng Pilipinas.
Una ay ang amok o biglang pagkawala ng kontrol at biglang pag-atake. At ang panghuli ay ang bangungot o biglang pagkawala ng kontrol sa paghinga at pagbagsak sa koma. Kung ito ay nakatulong sa iyong pananaliksik, maaari mong i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel. Kung mayroon kang nais nating talakayin, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. At kung ikaw ay katulad kong guro na nais ng PowerPoint presentation para sa iyong klase, kasama ang mga aktibidad at assessment, i-email mo lamang ang iyong lingkod gamit ang mga detalyeng ito. Maraming salamat at hanggang sa muli!